Hello mga sir, ito mag-engine overhaul tayo ng PCX 160. Kailan nga ako remote mo sir? Ayan. Problema kasi nito mga sir. Doon muna tayo sa kilometer. Ayan, 45,000. Ilang taon na daw? Magli-5 taon. Kaso mababa yung kilometer. Papihit mo nga ako. Ayan. Ayan, rinig nyo yung tunog? Parang ngayon yung bangka. Parang bangka sa ano. Ayan o. Rinig nyo yung tunog? Parang may nagpapalawang bakal. Okay, patayin na natin. Kung mapapansin nyo yung, yung pagpihit ko ng acceleration at sa tunog sumasabay. Okay, bali hindi yan sa panggilid mga sir ha. Hindi po yan sa pulley, hindi yan sa bola, hindi yan sa total body. Kasi sumasabay sa acceleration. Kapag sa part ng panggilid ang may problema, example mo yung pulley, kapag pinipihit mo siya, nawawala. Ito, sumasabay. Ibig sabihin, connecting rod yan, sigunyal. Kaya matik overhaul to. Medyo hassle nga lang yung pagkapa-overhaul dito sa motor na to dahil maraming kakalasin. Pag 160, tatanggalin mo to. Buo to. Dito ni 150 na PCX, upuan lang. Tsaka dito, stator, matatanggal mo na. Si 160, hindi kaya. Tatanggalin mo talaga to. Kaya medyo may kamahalan ng labor pagdating sa 160 dahil alam nyo na may bearings nito sensitive. Okay, sisimulan natin para makaiwas kayo sa ganyan. Up to date kayo mag change oil, tapos gumamit kayo ng magandang langis. Kapag mainitang panahon, piliin nyo yung yung magandang klaseng langis. Okay, pag-iwalay mo natin to para hindi umaba yung video natin. Overhaul yan, sigunya lang problema niyan mga sir. At sakto rin, may dalang pisa na si sir, kaya hindi na problema sa pisa. Kaya matapos to ngayong araw. Okay, pag-iwalay mo nito. Tapos mamaya i-video ko na lang yun sa part ng makina. Basta kung magkakalas kayo nito, tanggalin yung buo to, saka ito. Pagka hindi nyo kabisado, huwag nyo nang gawin kasi mawabala yung bearings ninyo, mapuputol. Maraming lock kasi yan. Okay, pag-iwalay mo nito. Okay, napag-iwalay na yung makina sa kanyang chassis. Sa inyo na yung chassis nya. Nilabas muna natin. Tapos ito yung wawalwalay natin. Nagdala na lang ako ng makina. Bumili ko, masira yung Dapat na kahit kapalit na. Anong top? Yan, bago nyo pagpukan yan mga sara, mayroon pang lock yan dun sa may gilid ng signal. Lock sa bearing yan. Wala tayong ibang choice kundi pukpukin para lumabas. Okay, matakot kasi hindi naman manisira yung crankcase. Yan, ganyan naman talaga. Kasi hindi naman din natin kayang i-press yan ng pag gano'n, ng nakataob yan. Wala tayong ganong kalaking press. Okay, tagal lang. Tapos linis muna tayo. Head, check natin kung may tama yung valve guide, tsaka rocker arm or camshaft. Tapos linis. Maya pakita ko yung pisa ni sir kasi siya na yung bumili. Okay, mga sir, naglilinis na tayo. Tapos ito ay nirepacing natin. Tapos nire-grinding compound natin. Goods naman yung kanyang camshaft, rocker arm. Yung valvola ay goods naman siya. Walang problema. Bukod lang dun sa sigunyal. Tapos yung black set mga sir, ayan sigunyal nya. Ito yung mapapatan natin. Yung lagutok-tok-tok na yan, dito mo yan maririnig or dyan nanggaling yung problema. Kaya
Tuktukan mo nga. Tuktok. Yan ang may problema. Yung buo na yan, papalitan natin. Tapos yung black set. Mamaya, kapag nilulubog na natin yung sikunyal, ay pakita ko sa inyo yung pisa ni sir. Si sir ang bumili ng pisa nito. Ito na yung naghanap. Sige, patuloy muna tayo sa paglilinis nito. Palitan ko na rin yung bushing, Bushing. fuel filter. Sige. Sige. Sa hanggawan. Saka yung engine, ay yung Sige, ma'am. cover. Yung engine bushing, papalitan mo yan. So bakit, madali naman papalitan yan. Ito boss yung side bearing. Original yan? Side bearing. Okay, labas ko na. Mukhang galing yata lang Shopee. Ano siya pila. Pero original. Original yan. Mga bushing. Yan. Yan yung pisa ni sir. Galing Shopee. Nakabili na sa ano eh. Pero original naman daw. Legit naman. Yung sa fuel filter. Ay yung sa pulley. Bakit pa din ako. Bagong pulley. Pag filter. I-check mo yung yung sikunyal niya. Kung kompleto. Kompleto na yun. Pwede. Sa valve seal kompleto naman. Haba pa ng book niya. Ito, wala na to? Ano yan boss? Yung sa cover ng radiator ito? Kasi lang. Tapos ito yung sikunyal. Sa Shopee naman mga sir, mayroon namang legit dyan. Sample mo na lang. Yung may yung may shop na mayroon siyang account sa Shopee. Ayan, original po yan. At galing pa ng Irocos to. Okay, balot na balot. Talagang dinouble packaging. Kasi sa biyahe kasi ang natakatagtag. Kaya ganyan, balot na balot. Original naman. Yan, marinis na. Sasalpak na lang. Yan, original naman. Sa plastic pa lang, halatado naman talagang original. Gatong pisa. Kumbaga, ginamit lang si Shopee para Yan. Okay, goods naman lahat. Kompleto naman lahat. Ilulubog na natin yan dito. Gagamit tayo ng butane. Papainitin natin sa loob ng 15 minutes para may salpak natin ng ganunan. Okay. Ayan, salpak mo rin yung bearing. Sa bearing natin mga sira, mayroon yung kanal. Sample nung sinasabi kong kanal. Ito Yan. Special bearing kasi yan for PCX ADB. Kailangan nasa baba. Same lang din ng laki ng saklik. Magkaiba lang sila ng yung may gatla dito. Pasukan kasi ng yan, ng lock ng bearing para doon. Okay, sasupak na natin yung sikunyal. Painitin natin sa loob ng 15 minutes. Painitan nyo lang ng painitan. Tapos pag mainit na pwede nyo na isalpak yung sikunyal. Okay, yan mga sir, nalubog na natin yung sikunyal. Pinainit lang butane sa loob ng 15 minutes. At huwag nyo na kalimutan yung lock sa ilalim ng sikunyal na bearing. Tapos lalagyan ng pita gray. Huwag nyo kalimutan yung o-ring sa dowel pin. Ayan, dapat malinis na malinis. Tapos pita gray, pwede nyo na isalpak yung
isang crankcase para may lagay nyo na rin yung black piston ring sa valve seal, mga gasket nya. Ayan. Sa pagka ganito inaabot ng 19.5 ang total mong magagastos. Beta gray gamitin nyo, mas maganda yan. Okay, lagyan mo natin ng beta gray. Okay, yan yung piston pin, piston ring, piston pin lock. Ayan, dyan ang lahat. Pati ito papalitan. Engine bushing. May kabit na rin yung valve seal doon na 4. Pati timing chain. Yeah, pati timing chain kasama sa pinalitan, pati yung gear pump, yung plastic parts. Isa rin kasi yun sa nasisira sa EDB, sa PCX at EDB 160. Okay, assemble mo natin lahat-lahat. Yan, piston ring yan. Sige, kapit mo natin, piston ring. Saka yung black base gasket, yan ay kabit na rin. Dowel pin, huwag nyo rin kakalimutan. Napaka-importante yan. Okay, kabit mo natin. Okay, nalagay na yung black gasket, saka head. Yan ay kakabit. Ito mga sana napatayo na natin. Kabit na yung bago rin yung drive piece. Tapos palit ng engine bushing. Kulang na lang dyan yung water pump, radiator stator, swing arm, tambucho pang gilid. Ay pwede na natin itong ikabit sa chassis niya. Sabay na rin ang palit ng engine bushing. Engine bushing original din, mas maganda pag na kayong gumamit ng aftermarket, lalo kung P6 or EDB yung motor ninyo, dahil napakahirap magpalit nyan. Okay, sabit mo natin yung engine bushing. Tapos water pump, radiator, stator, swing arms, tambucho pang gilid. Ayan, pwede natin isalpak na yan sa Okay, malapit na matapos. Radiator na lang. Pati yung cover ng radiator, yung nakataklob dun sa pan, ay pinalitan din kasi durog na yung plastic parts na yan. Kapag bago yung black kailangan pa rin yan i-break in ng maayos. First 500 km change oil uli yan. Okay, let's bolt in na dahil tapos na yung makina. Kakabit na yung chassis. Bakit mo kong buwang? Ano yun ba yun? Bubuhat ka pa nga, kakaya lang Okay, bali pagdudugtugin muna natin lahat ng mga sensor. Basta kung kayo yung nagkalas niyan, matik, alam nyo na yan kung saan nyo tinanggal yung mga sensor. Kabit muna natin. Eto mga sala, mga under na.
ay kabit na lahat ng sensor. Kaya kapag once na kabisado nyo na to, or kung hindi nyo naman din kabisado at kayo din naman ang nagkalas nito, alam nyo na kaagad kung saan galing yung mga pinagtatanggal ninyo. At ito, maandar na. Wala na yung nag-uumpugang bakal na tumutunog. Normal sounds na yung kanyang tunog ng makina. Yan. At syempre, break in pa rin yan para hindi mabigla yung bagong pisa natin kasi masikip pa yung kanyang piston ring to block. Okay, bali ikabit na natin lahat ng fairings, tapos saka idadiagnose natin para ma-factory reset natin. Kaya ito naman, sabihan nga natin yung kanyang fairings dahil goods na at makakawin na rin dito sa sir. Ha, panarin mo nga. Okay. Yan, rinig niya yung tunog niya. Back to stock na yung tunog. Yan. Sa mga gustong umiwas sa sa ganong pagkasira sa makina, mas mainam na gumamit kayo ng magandang oil. Tapos up to date dapat kayo mag-part ng langis. Okay, goods na ito mga sir.